Tuloy-tuloy mga kababayan ang pagsiservisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa pagpapaunlad ng bagong Pilipinas. Tingnan niyo mga kababayan, walang pagod po ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga members ng kanyang gabinete. Saka siyempre si Speaker Martin Romualdez. So sabi diyan, PBBM distributes close to 200 million financial assistance to Region 2, Cagayan Valley. Nakita ninyo mga kababayan? Ito pa, PBBM inaugurates Philippine first biggest game changer solar-powered pump irrigation project. Diba, mga kababayan? Pero niya Mr. Maravillas, nakarating sa iyong balita na doon sa Tagum City, sa Davao Region, may reklamo yung ilang mga beneficiaries kasi ang sabi, binawasan po yung 10,000 pesos na dapat matanggap nila. Ang nakarating daw, 1,500 pesos na lang. Nangialam po yung mga barangay officials. Pinapaimbestigahan na ngayon ni Secretary Win Gatchalian. Hindi maaari ang ganun po. Talaga itong ilang mga officials po. Ayan o. Beneficiary getting only 1,500 pesos of 10,000 cash aid, an isolated case, but DSW need to file complaints, sabi po ni Gatchalian. Hindi po maaari ang ganon. So naging controversy tuloy siya. Yung mga DDS pa naman po, ang hanap-hanap nila, yung mga ganitong balita, yung balitang paninira. Ito yung ina-highlight, mga kababayan, ng mga DDS vloggers. Pero kung magkano po yung assistance na binigay po doon, napakalaki po yung binigay doon. More than 900 million plus, mga kababayan. Pinakang malaki. Sa amin dito sa Bicol Region, 162 million. Ngayon sa Cagayan Valley, 200 million lang. Pero yung Davao Region po, 900 million plus. So grabe mga kababayan, napakalaki yung ibinuhos na tulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa Davao Region. Pagkatapos, ang marinig natin na balita, ganito, in-highlight yung mga masasama. Pero po, pinapaimbestigahan na po ng secretary ng DSWD na si Gatchalian. Isolated man lang niya, sabi ni Gatchalian po. However, despite it being isolated niya, they are taking the incident very, very seriously at magpa-file sila ng reklamo against the barangay officials involved. So sabi niya, una, gusto kong linawin na itong kasong to ay isolated siya. Sa dami na nating na-distributan, merong isa o dalawa na nasa hindi inaasang pagkakataon, may mga masasamang loob na talagang sinasamantala yung mga beneficiaries. Pero kahit na niya isolated siya, we take it very seriously, sabi po ni Rex Gatchalian. The Department of Social Welfare and Development Chief disclosed that the barangay officials only gave the El Nino hit beneficiary 1,500 pesos of the supposed 10,000 pesos aid, and they will be giving the remaining 8,500 to other individuals daw sa kanilang barangay. Ang rason daw ng barangay official para maparte-parte at maibigay sa mga maraming tao. So yung ginawa ng barangay official, bawal yon kasi pinirmahan na ng beneficiary na natanggap niya yung buo. Namulitika po yung barangay official. Hindi man siya po otorisado. Ito yung hinighlight ng mga DDS vloggers. Para siraan po yung servisyo fair ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Ganon sila, masama ang loob po nila pag nakakarinig ng magandang mga balita kasi nainsulto yung kanilang tatay. Wala malayong-malayo po sa pagsiservisyo yung kanilang tatay. Nanliliit po. Sumisikip yung dibdib ng mga DDS po. Balikan natin itong mga magagandang balita. Ito yung dapat na ina-highlight natin. Tingnan ninyo ito. Sabi ng ating Pangulo,
Ito ay yung pinakang malaking game changer na solar powered pump irrigation project para makatulong po sa pagpapaunlad ng produksyon ng ating agrikultura. Mapababa po ang presyo ng bigas. Ayaw nilang ma-achieve ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mapababa ang presyo ng bigas para may pangantsaw sila. Tama po? Ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulo kasi si Maudigs po, di man nagtagumpay sa mga programa niya. Mismong yung droga po, hindi man niya nasolusyonan. Tama pa? So sabi dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung dati-ratian niya ay gumagamit tayo ng mga makinang pinatatakbo ng langis upang dumaloy ang tubig mula sa irrigation canal patungo sa inyong mga taniman. Ngayon ay pinagaan na natin. Ito ay gamit ang kuryente galing sa araw. Solar na po. Libre na ang kuryente na galing sa araw. Kaya't maaari nating ibigay ng libre ng patubig. Walang sisingilin po sa ating mga farmers. Yung mga lupa po, binigay ng libre. Tapos nag-distribute pa ng mga gamit, libre. So ang gagawin po ng mga magsasaka natin, bungkalin yung lupa, taniman at paunlarin ang kanilang mga sakahan. Diba? Napakaganda yung strategy na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Siya lang ang ganyan. Napakalakian niya yung naging katipiran natin dito dahil bukod sa libre na, ang pagkukunan ng kuryente inilagay mismo sa taas ng irigasyon o irrigation canal ang ating solar panels. Kaya hindi na po mababawasan ang lupang tinatamna ng ating mga magsasaka. Kaya po mula nung ako'y umupo, ito nga ang sabi ko, dapat nating ayusin ang sektor ng agrikultura. At alam naman po natin lahat na ang pinakamahalagang bahagi para pagandahin ang ani ng ating mga magsasaka ay ang patubig. Sambit pa mga kababayan ng ating napakasipag na Pangulong Bongbong. So sabi niya, mabuti na lang mayroon na tayong bagong teknolohiya, itong solar. Dahil kung maalala ninyo, yung ginagamit natin, mga pump, mga diesel, mahal ang krudo at mahal ang maintenance at saka maliit yung mga bomba natin dati. Kaya't ito ay napakalaking bagay, sabi pa ng ating Pangulong Bongbong. So itong project na to could irrigate 251 hectares of farmlands and could benefit 867 farmers. Adding that these are part of 62 solar-powered pump irrigation projects put up in Cagayan Valley Region. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos with Speaker Martin Romualdez. Yan o. Napakaganda yung design kasi tingnan ninyo, hindi na nabawasan yung sakahan po kasi nasa ibabaw po ng kanal nilagay yung solar power, yung mga panels. Di ba? Napakaganda. Kaya palakpakan po yung ating mga magsasaka dahil sa pag-asikaso sa kanilang pangangailangan ng ating Pangulong Bongbong. O yan po, napakarami po yung solar panel. So, buwelo po dito parte yung sakahan mismo. Kasi yung kanal, sa ibabaw ng kanal nilagay po yung solar panel. So other than that, namigay pa yung ating Pangulo ng 200 million financial assistance sa Region 2, Cagayan Valley. So para yan po sa ating mga farmers, fisherfolk, and their families. 10 million po, binigay ng ating Pangulo sa Batanes through Governor Marilo Cayco, along with 50 million pesos each to Cagayan na Governor Manuel Mamba, Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito, and Isabela Governor Rodolfo Albano III, and 30.92 million to Quirino Governor Daquila Cua. Yung Department of Agriculture namigay din ng 315 units ng pump and engine set and 1,000 bags ng hybrid inbreed palay
and Corn Seeds, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nag-distribute din ng 19 sets ng mga non-motorized boats and 18 units of fishing gear net. May 5.98 million pa para sa 311 tulong panghanap buhay sa ating mga displaced workers or sa tupad beneficiaries. Tapos the usual 10,000 na pinamimigay mga kababayan sa 5,000 target beneficiaries in Isabela through the DSWD Ayuda sa Kapos ang Kita program to protect the minimum wage earners po from the effects of inflation. Si Martin Romualdez namigay ng 5 kilos ng bigas sa lahat ng mga pumunta. Sabi ng ating Pangulo, magkakaasa niya kayo na patuloy na magtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at lalong-lalo na ang lokal na gobyerno. Dahil lahat po ito, hindi po namin magagawa kung hindi magandang ugnayan sa gitna ng national and local government units. Patuloy niya ang aming pag-atid ng nag-uumapaw na suporta at tulong upang madoble ang inyong ani at bumaba ang presyo ng mga bilihin. Isa pa sa inisyatibong ito ay ang Philippine Rural Development Project at ang National Rice Program. Ano kayo ngayon, mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mga bulag na lang ang hindi makakakita mga kababayan. Kahit nga po yung mga bulag, alam nila kasi may pandinig sila. Di ba? Alam nila ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya hindi tumatalab yung inyong mga panira. Tama? O, tingnan ninyo ito. Napakagandang balita na naman. O. May 42.1% surge sa first quarter po ng foreign direct investment, net inflows, dahil po sa confidence, global confidence in the Philippines bilang preferred investment destination. So, sino ang nagsabi sa inyo na yung pagtatravel ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagwaldas lang ng pera ng kaban ng bayan? Di ba? Ito po yung ebidensya. The investment increase is across diverse sectors, underscoring our dynamic economic landscape and the strategic potential. Sabi po yan ni DTI Secretary Fred Pascual. Yung significant increase in equity capital from key partners like Japan, Singapore, and the United States reflects strengthened bilateral relations and continued economic opportunities. So yung mga bansang yan, mga kababayan, yung mga unang pinunta ng ating Pangulong Bongbong, Japan, Amerika, Singapore. So sabi ni Pascual, the positive trends niya follow our investment promotion efforts to these countries among others. This engagement have been pivotal in bolstering investor confidence in forging stronger economic partnerships. So as the country prioritizes infrastructure development niya, economic stability and investor-friendly reforms, ang Department of Trade and Industry under the Marcos administration remains committed to fostering an environment conducive to long-term investments and sustainable growth. Our goal niya is to ensure that investment inflows translate into meaningful economic opportunities and improve quality of life for all Filipinos, sabi po ni Pascual. Talaga po, pag may itinanim, sige lang ang tanim muna natin. May aanihin talaga po. In like manner, dito sa actual na pagtatanim, ito pagtatanim natin sa investments. Through promotion, ito yung pagtatanim sa mga potential investors. Kaya ikot ng ikot po sa buong mundo yung ating Pangulong Bongbong. Tapos pagbalik niya dito sa Pilipinas, ikot ng ikot siya din sa buong Pilipinas para magbigay ng ayuda, mag-implement ng mga projects, mamigay ng mga tulong sa mga magsasaka, mga farm implements, mga binhi para sa kanilang pagtatanim with all the services provided by the government. May bastante tayo pong aanihin.
Naintindihan na ninyo mga anti-Marcos, pati ba naman yung awiting Bagong Pilipinas Hymn na napakaganda ng sinasabi po doon sa lyrics, kontra pa rin kayo. Magbago na po kayo, bagong Pilipinas na. Baguhin ninyo ang inyong pag-iisip para umasenso ang ating buhay, umasenso ang buong Pilipinas. Tama pa? Ayan man lang mga kababayan for now. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.